Okay lang pag nakawan tayo, total patapos rin naman yung kanilang termino. It's such a dangerous precedent, by the way. Pero na daw makukulong. Matutuwa ba tayo dito? Hindi. Pag-usapan natin. Kayo din, sagutin nyo. Natutuwa ba kayo? May makukulong na? Sige, sige. Pakilagay lang dyan sa comment section. Nung natanggap po natin itong mga arrest warrant ay nagsagawa na po tayo ng implementation ng warrant of arrest. We have served at least 13 service of this warrant of arrest to different individuals na co-accused po ni Saldico for this case. Kaya meron ng 13 na warrant of arrest. Palakpakan naman dyan. Tuloy-tuloy na ang implementasyon ng mga warrant of arrest laban sa 18 kinasuhan. Ito. Okay. Ito, gusto ko lang i-discuss bago tayo tumuloy dun sa warrant of arrest. So may warrant of arrest, tapos pinuntahan nila si Saldico. Alam naman ng pulis, nasa sa ibang bansa si Saldico. Anong drama yan? Hindi ko po ito sinasabihan nito mga mamang mga pulis. Hindi nila kasalanan yan, sila'y napag-utusan lang. Ito'y utos sa ibabaw. Pag inutos sa ibabaw, kasi bago ka magkaroon ng warrant of arrest, dumadaan pa yan sa korte. Ba't yun naman nagkaroon kayo ng issue ng warrant of arrest? Kasi kaya may warrant of arrest, dahil naman na hindi abogado, pero medyo may nalalaman tayong konti. Dapat mapatunayan muna ng abogado na nandoon na merong probability na nandoon yung kanilang huhulihin. Paano pumasaya? Alam nilang nasa ibang bansa si Saldico. Di ba? Okay, hindi ko kasalanan to ng pulis. May nagpapaikot sa atin. Alam nyo kung ano? Ginagawa tayong tanga. Ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa atin, tanga. May malang. May masabi na meron silang ginagawa at talagay sila'y seryoso. Ang tagal na naming pinahuhuli si Saldico. Relax kayo dyan. Parang nagkakapi pa kayo habang nagpapaispa. Habang nagdodroga ng marijuana. Ng almusal. Hindi yung pulis alam nyo na kung sinong tinutukoy natin. Tapos ngayon may sinabi, nagmamadali kayo, papakitang tao kayo na may i-arrestuhin nyo. Alam nyo wala dito? Ginagawa nyo kaming tanga. Pero alam nyo kung anong totoong dahilan nito? May nagtanong sa akin at sinasabi, Coach, galing loob to. May posibilidad. Ang pakay talaga. Di umano ay hindi mag-aresto. Mag-search. Alam mo kung bakit natin alam to? Nangyari to kay Pastor Kibuloy. May warrant of arrest. Pero wala sa warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Pero pinasok nila yung KOJC. At nagtagal sila ng 16 days doon. Anong purpose? Hindi lang si Pastor Kibuloy ang habol nila. Kasi alam naman nila wala doon si Pastor. Hindi magtatago doon si Pastor. Alam niyang pupuntahan siya eh. Alam namin na pupuntahan. Alam namin, remember that, ando doon na kami. 3 days, 5 days before ata, nag-a-announce na kami susugod 5,000 pulis. Everybody knows it. Hindi magtatago doon si Pastor. Pero hindi naman issue nila si Pastor, yung nagsesearch. Ito posibleng nagsesearch. Ang sabi, gawain na nila yan. Titingnan nila kung may naiwan na ebidensya dyan na maaaring pwede makapagturo kay Bongbong or maaaring meron silang makuha para madiin si Saldico. We do not know. But the purpose is not arrest. The purpose is search. Di umano. Kasi parang tanga lang eh. Di ba? Alam mo wala dyan. Kaya kita mo yung pulis parang half-hearted. Tingnan nyo yung pulis. Di ba yung isa ginigiba? Yung DPWH, ginigiba pa yung bahay. Binigiba yung pinto. Ito parang ayaw nila eh. Parang ayaw nila yung ginagawa nila. Sa madaling salita, parang napag-utusan lang.
Yung DPWH, di armado. Ito, relax lang, kalmado. Why? It's just for a show. Kaugnay ng flood control scandal. Kabilang dito, sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ilang opisyalis ng DPWH at ng SunWest Corporation. Ngayong araw, ilang opisyalis ng DPWH ang matagumpay na naaresto ng NBI sa Quezon City. Pero sa isang panayam sa Billionaire News Channel kagabi, sinabi ni NBI Director Lito Magno na sa 13 unang inimplement na arrest warrants kahapon, lahat ng sinubukang hainan tila nowhere to be found na. Unfortunately, wala na. Ang babagal nyo kasi si Bunuan nga nakaalis na. Di ba? Ako hindi ko alam. Sabi nga ni Tambi, hindi daw siya alis, nandito lang siya sa NCR. Naniniwala kayo doon. Kayo na, karapatan nyo maniwala. Ako hindi ako naniniwala. Wala na yan. Talaga magsisilipara na yung mga yan. Ang bagal kasi ng gobyerno natin Isipin mo, gusto nilang pag-usapan Dolomite. Gusto nila pag-usapan yung kay BP sa... Tingnan mo to si Tuta Soto. Ganyan ang ginagawa nila. Ang babagal nyo kasi Hindi ko alam kung pinapatakas ng gobyerno ni Bongbong Marcos o talagang natatakasan. In any case, wala kayong karapatan makipaggera sa China kung ganyan kayo. Natatakasan kayo. Anong klase yan, no? Pero tapatin ko kayo, ha. Kayo ba natutuwa sa arestong ito? Ako lang, I really don't care. Kahit isilya elektrika mo lahat yung nasa DPWH, corruption will continue until mahuli yung mastermind. Pag walang mastermind, doon sa magpinsan, hindi makukulong, hindi mapapanagot, hindi matatanggal, o for whatever reason, for whatever cost, walang mangyayari dyan. Kahit marami kayong ikulong. That is only for a show. Kasi simple lang yan. Tanggalin mo lahat yung DPWH, palitan mo ng iba. Ganun pa rin. Ikulong mo yung mastermind. Sa susunod, wala nang ganito. Bakit? Lalo kung presidente o speaker. Wala na. Wala nang gagawa. Kasi bakit? Natauhan eh. Yan yung sinasabi ko. That's why nandidiri ako sa Pinklawan. Inuuna nila yung political agenda nila kaysa solusyonan tong problema natin. Ako'y nananawagan sa Pinklawan. Yung mga miyembro, yung mga sumusuporta, hindi yung mga politiko, wala nang magagawa dyan kasi kumikita sila dyan eh. Meron silang political ambition. Yung mga sumusuporta, gumising kayo. Ginagamit kayo eh. Na po lahat yung mga nasabi nating pinaghahanap at ang sinasabi po ng mga nakausap o yung mga dinatnan sa kanilang mga tahanan o addresses ay wala na daw po at matagal na hindi nila nakita. Yung iba naman po ay sinasabing wala nang nakatira doon sa bahay na yun for quite some time. Yeah. Ay, nako. Samantala, on heightened alert na rin ng Bureau of Immigration para sa mga personalidad na mayroon ng arrest warrants. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Joel Villado na nasa centralized derogatory database na nila ang mga pangalang ito. Sa pamamagitan daw kasi nito, mas madaling mai-intercept ng mga otoridad ang mga suspect na magtatangkang umalis ng bansa. Ayon sa BI records, 4 sa nasa halos 20 individual na may arrest warrants ang nasa ibang bansa ngayon. Kita mo ano mangyayari. So kunwari, si Bongbong Marcos nagpapakitang gilas, meron na aresto, pero karamihan nakatakas, ginagawa niyan dapat niya magawa. Dapat politiko. O baka sasabihin nyo, politiko, bibintahan nyo na naman yung Duterte. Duterte Black. Alam naman ng taong bayan sino mastermind. Ngayon yung mastermind, arkitekto ng pagnanakaw.
Huwag nyo iligaw. Huwag tayong papayag ililigaw. Isa rin 'tong pagliligaw para wag mapunta sa mastermind. Pero alam nyo po ano sa panliligaw nito? Para patayin din yung balita na sinabi ni Amy. Adik yung kapatid niya eh. Bawal po yun. Illegal po yun. Bilang presidente. Bilang nasiko, ilang opisyalis ng DPWH at ng SunWest. Pero ani Viado, handa ang ahensya oras na magpakita sa mga air at seaports ang mga warrant subject. Una nang nagbabala si DILG Secretary John Vic Remulla na hanggang November 24 lang ang ibibigay ng ahensya sa mga hinainan ng arrest warrant para isuko ang kanilang mga sarili bago tuluyang magkasa ng manhunt operations ang pamahalaan. Nagbabala rin ng NBI kay Zaldico na kung hindi ito voluntaryong uuwi ng bansa, posibleng mag-request ng ahensya ng red notice sa Interpol. Isa raw ito sa dalawang paraan para mapauwi si Ko, bukod sa pagkakansela ng pasaporte nito. Pwede po tayong mag-apply na ngayong lumabas ng pang-warrant of arrest niya. Pwede po tayong maghingi ng issuance ng red notice kung sakaling malalaman natin kung saan siya at ito po i-apply natin sa Interpol. Di ba? Eh, dati na sinasabi, cancelin niyo yung passport eh. Babagal-bagal kayo. Ayon kay Director Magno, patuloy na ihahain ng NBI at PNP ang arrest warrants kay Ko at iba pang suspect sa lahat ng residente. Bakit? Parang ayaw pa nila katok-katok. Pag nakita niyo yung sa kabila, ginigiba eh. Potential addresses nito kahit na kumpirmado na ng BI na nasa ibang bansa na ang ibang suspects tulad ni Ko. Paglilinaw niya, parte ito ng legal na proseso para maibalik sa korte ang issued arrest warrants at para may legal basis sa pag-iimplementa ng mas mabigat na kautusan sa paghahanap sa mga sangkot na personalidad. Para sa Ngayon, so piring sabi nila standard operation yun, procedure. Well, para sinerve, so binalik para mabigyan ng mas mataas pang reklamo. Eh in the first place nga, di ba, ang warrant, ang tigas naman ng ulo eh. Sa aking pagkakaintindi, sana may mga abogado rito ikaw ay naniniwala na may probable na paniwala na ang taong hahainan mo ng warrant ay nandoon sa loob. Kung saan man lugar yun. Alam mo, nasa ibang bansa, magpapa-issue kayo ng warrant. Ano ba kayo, adik? Nagtatanong lang, ha? Ano gawaing adik ba yan? O desisyong adik yan? Kumbira naman, oh. Papalusot pa dahil nabanatan sa sa social media, gagawa pa ng lusot. Doon pa lang, dapat hindi ka na nag-apply ng warrant dahil alam mong wala siya roon. Adik, sa'yo, ang ganda ng bagong kanta, no? Adik, sa'yo. Kanta niyo ni Amy. Sige, next po tayo. Meron daw rally sa November 30. Pupunta ba tayo? Susuportahan ba natin? Pag-usapan natin. Kung maaalala po ninyo, wala pong nananawagan ng resignation or impeachment noong September 21. Pero ngayon, iba na po ang panahon kasi galit na po talaga yung malawak na sambayanan. O yan. Alam nyo yung September 21, nandoon kami. Support yung mga tao ron. Ay, hindi. Sabi ni Sir Jack, bading. Bading. Anong klaseng rally yun? Kami lang halos nagsisisigaw, ilang lang kami doon. Marcos resign. Nung umaga ata sila ka Eric, kami naman gabi. Pero iba tahimik. Anong corruption yun? Walang Marcos resign? Bading. Eto meron daw November 30. Meron na daw resign. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Ay, bobo! Bobo, itits. Ba't wala namang proyekto si BP Saram ni isang kusing sa blood control. Pambi. Babalik nyo na naman yung yung confidential funds. Kaya nga confidential eh. Ang tanga-tanga naman itong mga ito.
Bakit si Bongbong ba walang confidential funds? Kahit yung pulis natin may confidential funds, nag-i-issue pa rin ng warrant of arrest, alam nilang wala dito. Para saan yun? Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan at iba't ibang format. Hindi, focus kayo sa flood control. Gusto mo idamay natin, pati yung kay Aquino? Anong nangyari dyan sa mga nangamatay na mga pulis? Sa 44 ba yun? Di ba? Ang dami nyo kasing focus muna tayo sa flood control. Kayo hindi ko maintindihan din, wala kayo sa lugar. Ng korupsyon na nakukover po ng media. Kaya po, ang panawagan talaga, lahat ng sangkot ay dapat na managot. Paano sangkot? Pinapatunayan na ba kay BP? Dapat nga sinisigaw nyo dyan, drugs Hindi pwedeng may presidenteng drug addict. Maisama lang talaga si BP Kami hindi ko pinagtatanggol si BP walang binibigay ni isang kusing sa amin yun. Doon lang tayo sa tama. Kasi marami sa mga Pilipino duwag. Hindi naninindigan sa tama Magpaparali gusto Marcos resign tsaka BP Sara resign. Kanino pabor yun? Di sa Pinklawan. Sino iuupo nyo dyan? Mag-e-eleksyon? Sino? Comelec? Sige, payag kami. Pati si Garcia mag-resign. So, it's a call for transparency and accountability that has reached the level of resignation of the two highest officials of the land kasi po mula Setyembre na nagkaroon ng kilos protesta magpahanggang ngayon, wala rin pong masyadong nangyayari. Kasalanan ba ni Sara yung walang nangyayari? Una, wala siya kasalanan sa ghost projects. Wala naman siya flood control project, sinasali nyo. Tapos wala pa rin nangyayari sa investigation. Kasalanan pa rin ni Sara. Hindi niya hawak yun. Kasalanan lang ni Bongbong. Ano ba kayo? Tanga o nagtatanga-tangahan? O sobrang tanga? Sa kabila ng mga retorika. Hindi po muna yung stupid. Stupid! May kanta pa nga yun. Kung masakit yung tanga, tagal Englishin natin. Ano kayo, stupid? Sosyal. Ng mga taga-suporta ng Pangulo at kahit ng kampo ng mga Duterte. So wala ring makabuluhang nangyayari kaya umabot na po tayo sa level ng resignation call and at the same time yung pagbubuo ng tinatawag na transition committee to facilitate the holding of clean and honest elections in the near future. Kung sakaling nawala na po sa pwesto, yung ayaw namin ng eleksyon kung si Garcia lang din. Pangulo, pangalawang Pangulo, tsaka yung iba pang mga sangkot. At the reason I'm here is because for Contra Daya, we fully support yung holding of clean and honest elections, preferably hybrid elections sana, after mawala na sa katungkulan yung mga kasalukuyang sangkot. Do you think we will believe you sa sinasabi mo? Na poprotektahan nyo yung Contra Daya? That you cannot even stand to say Marcos resign only. Kailangan nyo diyan pa lang kita na namin tindig nyo Ito sa akin lang. Diba? Kayo, this is a free country. Kung gusto nyo mag-join sa rally na yan, so be it. But ako, sasabihin ko yung stand ko dyan. Hindi ko pa nakakausap ang Banateros, ano stand nila dyan, ano stand ni Banat Bay dyan, ano stand ng SMNI dyan. Ito, sa akin lang. Posibleng magbago pa ako. But as of the moment, walang kwenta yung ganyang rally. Alam niyo kung bakit? Amoy kumakain ng tae. Sa ngayon kasi pwedeng style Baka naman sa ngayon lang. Tapos pagdating doon may puro Marcos resign na. Pwede yun. Pwede. Diba? Kaya nga, anong masasabi ko? Pupunta ba tayo o hindi? Standby po kayo dito. Sa channel na ito. I-announce natin
Okay? Malalaman natin kung ito ay worth na samahan natin or parang yung September 21 lang, yung rally amoy tae. Amoy kumakain ng tae. Amoy bading. Amoy kumakain ng yag. Mabaho. Mabaho. Puro bading. So kung ganun lang din, it's a waste of time. Komunista lang din ang magpapatakbo niyan. So, abang-abang. Hindi ko sinasabing ganun na nga. Baka naman, sabi ko nga, baka naman may maganda silang plano or meron silang, alam nyo na, okay? So, kinig-kinig muna tayo. Iba't ibang anomalya po. Maski sa social media, pangkaraniwang katwiran. Eto, pakinggan nyo itong nagtatanong. Hindi ko siya kilala kung sino itong nagtatanong. Pero pakinggan ninyo. Doon sa klase ng kanyang pananalita, maririnig nyo kung kaninong alipores to. Pakinggan ninyo. Kaninong alipores? Bakit nating pagbibitawin si BBM, kung ang papalit si Sara, no? Hindi ko alam kung aware kayo dyan at may mga ganyang katwiran at matindi yung katwiran na yan. Kesa gumulo yan, ayaw mo na lang tapusin ni BBM yan. Sandali lang yan 2028 eh. At mahirap kung magkakaroon nga ng mga ganyan transition mechanism. Magandang punto yan. Narinig nyo? Purong sinong ganon? Di ba? Yung tinawag na lukaret. Sino 'yon? Yung tinawag ni Attorney Vic na lukaret. At ang kanyang punto. Ang papalit si Sara. Di patapusin na lang natin si Bongbong sa 2020. Alam mo na agad kaninong litanya. Yung hindi ko ito mo natatawa siya. I-play nyo, i-rewind nyo na lang. Gusto nyo, i-rewind ko, wag na. At ang sino. Pakinggan nyo. Tunog lukaret, di ba? Alam mo na, tanim eh. Ngayon pa lang, alam na amoy nyo na amoy kumakain ng tae at saka alam nyo kung kaninong di ba? Anong gusto nila? Pabayaan na lang, 3 taon na lang si Bongbong Marcos. Kaya nga ang panawagan, resignation, hindi lang ng Pangulo, kundi ng pangalawang Pangulo. Kasi kung si Marcos Jr. lang ang pagbibitiwin mo, tama. Ang magiging successor would be the Vice President, which is also, who is also unacceptable to the people. Sino may sabing unacceptable to the people? Kayo lang kumakain ng tae. Hindi siya kasali. Yung Pink Lawan. Siya kanilang naman hindi acceptable eh. For the simple reason that she is also involved in various scandals. 150 million confidential funds pa? Ang corny nyo, ha? Ang corny. I mean, any political average people, i-quote nyo yung katungkol sa impeachment na 150 million confidential funds is stupidity. Even political average na tao will not believe that. Ranging from overpriced laptops up to confidential funds misuse, among many other sins to the Filipino people. Ngayon, siyempre, yung ibang mga tao, hindi mo masisisi kung sasabihin, hintayin na lang natin, hayaan na lang natapusin. Kasi 3 taon na lang naman ang pinag-uusapan. I'm sorry, less than 2 years, di ba? Less than 3 years pala. Less than 3 years, correct. Pero ang problema niyan, a lot of things can happen between now and 2028. Tandaan ninyo, the last time that the Marcoses were in power, we ended up with more than 20 years of them
wreaking havoc on the Filipino people. So hindi ko naman sinasabi na So, susundan ko yung line of thinking ng kumakain ng tae. Bakit natin tatanggalin si Bongbong ang uupo si Lisa? Ay, si Lisa. Si Sara. Di ba? O, sundan ko yun. Pagre-resignin ninyo, sinong gusto nyong iupo? Si Risa? Pwe! ganun yung mangyayari, but the possibility is there, number one. And number two, the system is Sabi hindi election eh. Titiwala sa ganitong nangyayari ngayon? Titiwala ka sa election? so fundamentally broken, it is so flawed that you don't even know kung baka wala ng Pilipinas by 2028. I'm not exaggerating when I say that. That's the situation has become so fractious, it has become so volatile that the transition committee would become more acceptable rather than a situation of a continuing Marcos presidency and Duterte vice presidency and the possibility of a violent coup that can happen where it will be hijacked by the rich and powerful and even the military and the police. So we don't want such scenarios to happen. Kaya ang mas kailangan natin, civilian-led and yung mass-oriented talaga. Mass-oriented in the sense that the marginalized and the underrepresented will be duly represented in the transition committee. That would be the best solution as far as we're concerned. Hindi po pwedeng hayaan lang. It's like saying na yung sinasabi mong yan, parang sinasabi nyo na okay lang pag nakawan tayo, total 3 years na lang. Ganyan ang sinasabi ng Dilaw. Okay lang na pag nakawan tayo, kesa umupo si Sara. baka mamaya yung iba pang mga tao magnanakaw at hahayaan na lang na patapusin yung termino. So, yeah, that's how we view it po. Hindi kami uto-uto.